So, meron tayong vlog ngayon. So, pasensya na kayo at kakabuhay ko lang galing ospital. So, magbabawi-bawi muna ako at magbablog muna kasi baka mawala yung monthly ko na $300 sa Facebook eh. So, ngayon, ganito. For example, ito si shoutout kay Ma'am Winch. So, ito si Ma'am Winch. Dati, siguro, dati pa. Pumunta sa shop. Nagmamadali sila bumili ng EcoSport nung mister. Gagamitin kasi nila sa ospital. So, pang service yata nila. Malayo pa to sila eh. So, from ano pa to? Lucena yata sila, Lucena. Ngayon, maraming nagchat-chat sa akin. Nakabili sa amin and hindi nakabili. Kahit yung hindi nakabili, ina-accommodate ko pa rin as much as possible ko kaya ko sagutin yung message. Sinasagot ko. So sila, yan, pumunta sila dun sa dati sa shop yata. Tapos, hindi natuloy yung pagbili nila. Kasi yung mister niya, ang nangyari, ano ba tawag dito? Bumili sa iba. Bumili sa labas ng EcoSport. So, okay lang yun. Nagsabi naman siya sa akin, Sir, hindi ako nakabili sa inyo. Okay lang. So, walang problem dun. Ang advice ko kay ma'am, basta okay naman po yung nagbili niya, walang problem. Okay po yan. So, hindi naman kailangan sa amin kayo lagi bumili, diba? Wala akong problema dyan. Kasi nag-give back lang ako sa community dun. Dahil nga, ang tinitignan ko dyan, hindi as nagre-repair ng Ford. Ang tinitignan ko sa sarili ko is as a end user, as ang gumagamit ng Ford. Kaya, honest ako dun sa mga review ko ng Ford na units, diba? Parang ganun yan. So, ito na nga, kwento niyan, ganyan. O di nakabili na sila, no? Katakot-takot na problema ang inabot nila, ma'am, kasi yung pagkabili nila, nag-update na yan sa akin si ma'am. Tinanong niya, Sir, nag-malfunction po yung ano. Ang problem kasi, kahit na tinutulungan ko sila, hindi ko alam yung history nung binili niya ng kotse. Parang ganun. Sa amin kasi, yung mga EcoSport natin, sa mga units natin, alam ko yung history. So, kunwari ito, pinalitan mo na yung clutch niya, pinalitan mo yung transmission niyan, pinalitan mo yung shift part niyan. Meron niyang times na magta-tranny malfunction, pero doesn't mean, kumbaga kami, dahil alam namin na palit na yung transmission, magfa-fault yan. Pero dahil sa sensor, kapag galing sa amin. Pero eto naman sa kanila, dahil hindi ko alam ang history, so expected ko dyan, pudpud ang clutch niyan, saka pudpud ang transmission. Ang shift port, ganun. So yun nga, ganun nga. So, katakot-takot ang gastos niya. Anong nangyari? Napagastos na naman siya ngayon. Parang 30,000 yata yung binayaran niya. Ang problema, pag uwi nila, papakita ko yung message. Yung message namin ni Ma'am Wench. So, Ma'am, ano ko lang patago naman yung name. So, example lang. So, ayun na nga, napagastos na siya. Gastos siya ng 35,000. Para mga ganun ginastos niya. So, kakabili niya lang yan. So, gastos na siya. Tapos, ang problema, sira pa rin daw. Remember guys, hindi sa amin nakabili to si Ma'am Wench siya. Tinutulungan ko lang. So, maraming nagme-message kahit hindi sa amin nakabili. I help people na kung ano yung kayang knowledge ng onting brain ko, tinutulungan ko sila. So, yan, hindi ko sinisirain yung mga gumagawa. Nagbibigay lang ako ng ideas sa kanila. Yung sa mga nakabili sa amin kasi ng unit, kumbaga, kunwari, nagkaroon siya ng fault, nagkaroon siya ng malfunction. Alam namin, hindi na yun dun sa tranny, yung hardware. Ang problema kasi minsan dun sa nakasanayan na ng mga gumagawa. Parang kunwari ganito. Di ba kunwari sa group ng EcoSport, sa group ng Fiesta, kunwari nasanay na ang laging gagawin dun PCM, clutch, tapos shift port, ganyan. So paulit-ulit lang yung problem dun sa group. So anong nangyayari dun, kapag may nag-inquire, kunwari ang lumabas sa kanya transmission malfunction, maraming cost yun, hindi lang yun ang cost nun. Pwedeng sa sensor, pwedeng nabasa yung sensor, pwedeng pwedeng sa wiring, ano. So hindi lang dun sa tatlo yun iikot, maraming factor yun. Ngayon, dun sa unit na galing sa amin, alam na namin yung clutch niyan, pati transmission niyan, maayos. At nakikita nyo sa mga video, pinapalitan. So, i-ekes muna dun yun. Ngayon, dahil nga yung mga gumagawa, paulit-ulit lang, kunwari, ang problem, kunwari ako may EcoSport, end user ako, nagka-problem yung yung sensor, yung speed sensor sa ilalim ng tranny. Yung sensor na yon, siguro mga ano lang yun, 1.5, mga ganun, 1,500. Nagkukos yun ng malfunction.
Ngayon, kapag yun, in-inquire mo sa group o in-inquire mo sa mechanic, ang mangyayari, PCM yan, shift fork yan, clutch yan. So, automatic yan, ang quote mo na agad dyan is 70. Parang ganon. Ipe-prepare ka na ng gumagawa. Sa bagay, yung iba naman nga, ganun nga ang laging naging problem. Pero doesn't mean na yun yung mismo problem. Para magsabi yung kachat mo nun, o yung nag-quote sa'yo nun, online, mahirap yon. Pero na lang kung meron kang OBD scan or yung tawag dito, code para ipakita mo doon, 'di ba? So, yung sa amin, yung galing sa shop namin, may nakabili last month, no? Karoon ng tranny malfunction, hanapin namin yung history nun. Palit ng buong shift fork yan, palit ng clutch yan. Iba yung cost nun. Ano magiging cost nun? Yung others, yung katulad ng sensor, maliit na sensor, speed sensor, nabasa. Kasi minsan, yung mga kliyente namin, pinampo 4x4 yan. So, ito naman kay ma'am, ang tingin ko dito, dahil di ko naman alam yung history na kung saan nila binili yung EcoSport nila. Mukhang clutch talaga yan, kasi parang binabado yung clutch niyan eh. So, ayan, binibenta na sa akin ni ma'am. Sabi ko, ma'am, malulugi kayo dyan. At kita mo, ako lang yata ang bayin sila tumatanggi. O, ayan, malulugi ka po dyan. Ganyan na lagi sinasabi ko pag may nagbebenta ron sa shop. Pare, dadali nila yung EcoSport nila ron, yung pesos sabihin sa akin, sir, bilhin mo na tong unit ko. Sabi ko, ano po pang problem? Nag-give ko yung honest ko na feedback sa kanila kasi wala akong interest dun sa unit nila kasi direct lang ang binibili namin. Hindi kami most likely bumibili dun sa kunwari, thank you dun pala sa mga nagtatag sa amin ha. Minsan may nagtatag sa amin, kunwari may nagbenta sa marketplace ng EcoSport, tinatag kami. So thank you po sa inyo, pero hindi nyo kami makikita ang makikipag nagpa-marketplace kasi hindi naman dahil pangit yung mga unit doon, kung hindi dahil doon kasi halos buy and sell na rin ang mabibilan mo doon sa marketplace. Hindi naman lahat, siguro 50-50. Then yung iba naman mga agent. So kapag kami nag-inquire doon, mahirap yung maraming kausap kasi, kaya mas gusto namin doon sa system na lang namin. So may system kasi kami, yung sinasabi ko lagi, system kami lagi na yung first owner talaga yung na-inquire sa amin. So yun yung mga nabibili naming unit. Tapos alam nila yung every nuts and bolts sa mga kotse nila. So alam na namin kung paano yung kailangan namin gawin, mga ganyan ganito. So ito na, balik tayo dito kay ma'am. So ayan, binibenta niya sa atin yung unit niya. Sabi ko, ma'am, baka malulugi lang po. Hindi baka, malulugi talaga kayo dyan kasi gumastos ka na ng ganito. Tapos magpagawa ka na, tapos bibenta mo sa akin. So sakto, meron kaming service sa Lucena itong, kailan ba yung sinabi ko kay ma'am? Friday. Sakto, nandun yung tao sa Friday. Ma'am Wench, ayan, nandun si Joselito sa Friday, baka pwede mo isabay yan. Kahit hindi sa amin galing yung unit mo, kahit hindi namin EcoSport yan, pa-check na rin natin. Checkin lang niya, tingnan lang niya yung honest. Kasi, syempre dun sa lugar nila, merong mga mechanics dun na hindi na masyado 40 yung Ford. So at least ma-check natin para matapos. Habang marami pa akong ibang kachat, pati yung mga, syempre yung priority ko yung mga nakabili sa amin unit. Pero meron din kasi sa sobrang dami, minsan boboard ako. Binabasa ko na rin yung iba na nag-i-inquire katulad yan nila ma'am. So, okay lang yan, hindi sila nakabili. Tulungan ko pa rin sila. Ang important doon hindi sila magastusan kasi minsan, yun nga, ang mindset ng mga gumagawa. Pag may nakita silang naka-EcoSport, tapos tinanong mo, merong check engine o anything, sasabihin agad sa'yo, oh, ito yan, quotean mo na, pak. Kasi umabot ka na ng 100,000 yung bill. So, mas maganda, kailangan talaga nasa gumagawa yan. So anyways, yung sa amin na unit, magkaroon man lang nabubulol na tuloy ako. Magkaroon man ng malfunction yan, alam namin hindi doon yan sa transmission dahil palit na yan. Either yan doon sa mga sensor o may fault na nangyari dyan. So, ganun lang at nakwento ko lang itong kwento ni Ma'am Winch. Shoutout kay Ma'am Winch, sa Friday ma'am, nandiyan kami. Lucena. So, kung tiga Lucena kayo ma'am, pwede nyo iikot dun sa tao ko para ma-check niya yung unit no? Kasi may checking kaming unit dun Ayun lang, so buhay na naman ako galing ospital at ako yung sasagot na naman ng mga inquiry. Salamat po and thank you very much.